Diyos, naging anak ka niyang Diyos, hindi na ikaw ang nagseset ng agenda ng buhay mo. Si Jesus na ang gumagawa mo. Yung iba, pagdating sa associational meeting, yung pagka mayroong mga meeting sa labas, active yung iba. Pero sa sariling prayer meeting sa church, absent. Yung iba, dahil lang sa date, di ba? Meron silang date, mag-a-absent at mag-a-absent kahit worship. Yung iba, pagka regular worship service, walang pamasahe, hindi mag-church. Pero kapag may anniversary, kahit malayo, kahit hindi inibitahan, pupunta. Nangyayari ba yun? Hindi ba? Nangyayari yun? Sabi ng 1 Corinthians 6:19-20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Kaya luwalhatiin ninyo ang ng inyong katawan, ang Diyos. Sabi niya, ang inyong katawan ay hindi na sa inyo. Binili na kayo na doon sa halaga na hindi kayang tumbasan yung dugo ni Jesus doon sa krus. Kaya dapat lamang na itong katawan na ito, yung katawan natin na ito, ay sa pamamagitan ng katawan na ito, ng lakas natin na ito, nalatiin natin ang Diyos. Pag-aari na tayo ng Diyos. Binili na tayo ng Diyos. 2 Corinthians 5:15, sabi niya, si Jesus ay namatay para sa mga Christian, upang ang mga nabubuhay, sabi niya, ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Kung ikaw, namatay si Jesus para sa iyo, ginawa ka niyang anak niya, naging Christian ka, naging mananampalataya ka, sabi niya, dapat hindi ka na mabuhay ngayon para sa iyong sarili, kundi para kay Jesus na. Dahil alang-alang sa iyo at sa akin, namatay siya. Nakuha niyo ba yung mga talatang ito, 2 Corinthians 5:15? Ang lahat ng ito, yung mga impormasyon ito, na tayo pag-aari na ng Diyos, na nanaan sa atin ang Espiritu Santo, templo na tayo ng Banal na Espiritu. Ang lahat ng yan, dahil alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, mananampalataya ka na, Kristiyano ka na, dapat merong encouragement lagi sa iyo sa relasyon mo kay Christ. Kaya nga, if there any encouragement in Christ, sabi niya, kung merong Tagalog, nais kong basahin sa Tagalog, kung titignan nyo kasi sa Tagalog, ganito siya, yamang mayroong kasilahan ng buhay kay Kristo, sabi niya doon sa MBB Tagalog 12. Pero doon sa ACTAD, ang Biblia Tagalog 2001, kung mayroong kasilahan kay Kristo, sabi niya. So kung ako yun, kung pagsasamahin ko yun, i-rephrase ko yun, no? Dahil yung ang sinasabi niya rito, if there is any encouragement in Christ, ang ibig niyang sabihin, kung ikaw ay tunay na may relasyon kay Christ, dapat nandito yun, yung encouragement sa iyong pagiging anak ni Kristo, pagiging na kay Kristo. No?
If there is any encouragement in Christ, sabi niya sa 1a, kung mayroong kasilahan ng buhay kay Kristo, kung ako, pag-rephrase ko rito ay ganito, kung mayroong anumang kasilahan ng buhay na nakaugnay kay Kristo, yun ang nilalagay ko kung ako. Para question siya, para ma-check mo ang iyong sarili kung tunay kang Christian. Sabi niya, if there is any encouragement in Christ, sabi niya, think the same way, sabi niya sa verse 2b. If there's any consolation or encouragement in Christ, sabi niya sa verse 1a, parang question yun, kung tunay kang may relasyon kay Kristo, dapat merong encouragement, merong kasiglahan doon sa relasyon mong ito kay Christ. Dapat gano'n ang maging kaisipan mo. Think the same way, sabi niya sa verse 2b. Yung pangalawa na makikita natin, sabi niya, if there is any consolation of love, kung mayroong anumang kaaliwan sa pag-ibig, sabi niya, yung kapampangan, sabi na, nung tunay makapanagkating lubot, sabi na, naligawan mo? Sabi na ganun verse 2, naglalaman niya, maintain the same love. Totoo nga yung mga nakaranas ng pag-ibig ni Christ, alam nila na inibig sila ni Christ, di ba? Binahal sila ni Christ. Alam nga natin yung mga talata niya, di ba? Bago pa lang tayo mananampalataya, alam na natin yung mga awiting pangbata, yung kagaya ng Jesus loves me, this I know, sabi natin. For the Bible tells me so. Ewan ko kung alam niya. Pero, nung bago pa lang ako mananampalataya, narinig ko na yun. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Tinuturo yan sa mga bata. No? Alam natin yung John 3:16, for God so loved the world, yung mga tao sa libutan na mananalig kay Christ, hindi pa pahabang yung magandang buhay na walang hanggan. Alam natin yan, di ba? Alam natin yung Romans 5:8, we love because He first loved us. Yung 1 John 4:19, yung Romans 5:8, sabi niya, God demonstrated His love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us, sabi niya. Ibinagawa ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin nung tayo makasalanan pa. No? Namatay si Jesus para sa iyo. Okay? Hindi tayo ang unang umibig sa Kanya, kung tayo muna ang Kanyang inibig Kaya, pinamahal natin ng Diyos. Kaya sabi niya, if there is any consolation of love, natutuwa ka ba sa pag-ibig na naranasan mo sa Diyos, na ibinadama ng Diyos sa iyo? Dapat manatili yung pag-ibig na yan sa iyo. Subalit na ipapakita mo ba? Ang question po ay naipapakita ba natin ito ngayon sa buhay natin na tayo ay mahal ng Diyos? How can we convince people around us na mahal tayo ng Diyos at masaya tayo na alam natin ito kung tayo mismo hindi nakikita ng joy, ng excitement, para walang interest sa pagsama? Sa prayer meeting, lagi kang late. We always announce the time. It starts at 9 a.m. But we always start at 9:10 or sometimes 9:15. Kaya binong una,
Noong una tayo mananampalataya, nakikita tayo ng love, ng enthusiasm, nating mag-worship, excited tayo. Pero ngayon, tignan ninyo yung sarili, baka wala na yung love na yun. Yung sigasig na dati, na nasa atin, baka ngayon wala na. At ngayon, pumupunta ka na lang dahil alam mo, kasi linggo ngayon, nasanay ka na lang na dapat pumunta ka dahil linggo ngayon. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat po tayo. Baka nagiging ritual na lang ang pagpunta natin sa worship. So, nakita niyo yung, if there is any encouragement to Christ, sabi niya, makita natin dito, no? Yung mga punto niya. Tapos, yung parang, if there is any consolation of love, sabi niya. Tapos yung sagot niya, ano? May say, if there is any fellowship of the Spirit, ang sabi sa verse 1c. Kasi makita natin ito, kung babasahin natin sa scripture yung Spirit dito, ay yung S is capital letter. So, ang ibig niyang sabihin, kung may pakikisama ng Espiritu Santo, ibig sabihin, kung meron kang fellowship, kung nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, yun ang sinasabi niya. If there is any fellowship of the Spirit, ang sabi niya, kung meron anong pakikisama ng Espiritu, sabi niya doon sa verse 2b, be united in spirit. Sabi niya. Ano ba yung ibig sabihin ng fellowship of the Spirit? Ano ba ang pinag-uusapan? Ano ba ang pinag-uusapan natin? Sinang-ayunan natin? Ano ba ang sinabi sa iyo? At nag-amen ka. Amen. Sabi mo. O nag-thumbs up ka. Ang ibig sabihin nun ay siya nawa. Or mangyari nawa. Kaya nga pagka nag-meeting tayo, inumpisa natin sa prayer at tinatapos natin sa prayer upang bigyan tayo ng conviction na tama sa ating desisyon at sa sinasabi natin ano man ang napag-usapan namin, saksi natin ang Espiritu Santo. Kasama natin siya. Ginawa natin sa ating ginawang desisyon, kasama natin siya sa ating plano. Kaya tatapusin natin yung sa salitang siya nawa o mangyari nawa. At ang usual na ginagamit natin ay Amen. Pero yun pare-pareho mo ang ibig sabihin no? Siya nawa. Mangyari nawa. Amen po. Yes, Lord. Pare-pareho mo yun. Kaya yun ang ginagamit natin. Ano ba ang napag-usapan natin? Amen, Lord. Your will be done. Mangyari ang kalooban mo. Kung paano meron tayong fellowship in the Spirit, titignan natin yung sabi niya. Nakita natin ito sa text, being united in Spirit. Pero mas gusto ko yung parang sinasabihan tayo. Sabi ni Pablo kasi, gusto niyo bang malubos ang aking kagalakan? Magkaisa kayo ng isipan, sabi niya. Be united in spirit. Magkaisa kayo ng diwa, sabi niya sa Tagalog. So, yung Holy Spirit na nag-reveal sa atin ng lahat ng truth na dapat nating lakaran, sundin, gawin, magkaisa tayo ng diwa, ng Espiritu. Sasang-ayon tayo. Gagawin natin yun. Na mayroong isang Espiritu, ang ibig sabihin, papasakot tayo doon
gagawin natin yun. Kaya ito yung sabi ni Apostol Pablo. Sabi sa Tagalog, ay magkaisa kayo ng diwa sa ibang one in spirit sa Iglesia. Kung paano ito sa itapat, gayon din ang dapat yung ating salita. No? Sa 2 Corinthians 1:18-20, sabi niya, kung paano ito sa itapat, gayon din ang aming salita, sabi ni Apostol Pablo. No? Gayon din ang aming salita sa inyo, ay oo kung oo at hindi kung hindi. Ang anak ng Diyos na si Yesu Cristo na ipinangalan namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi. Dahil lagi siyang oo, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palagi oo. Dahil dito, makakasagot tayo ng Amen, sabi niya. Sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya lang kung minsan yung Amen natin, hindi yata natin naunawaan yung meaning. Mahal ka namin, Lord, Amen, sabi natin. Susunod kami sa iyo, Lord, Amen, sabi natin. Pero hindi natin nakikita sa buhay mo. Tapos sabi mo, paano ba ka ni Christ? Disipulo ka ni Christ. Dapat makita sa iyo. Be one in mind sa mga brethren, sa mga kapatid ng Kristo. Ano yung susunod? Yung pangapa. If there is any affection, sabi niya. If there is any affection and compassion. Sabi niya sa verse 1D. Okay, hindi nyo makikita yung D doon, yung A, B, C, D, no? Inanong lang siya para makita nyo na doon pa rin siya sa verse, pero nasa bandang dulo. No? Sabi niya, if there is any affection, kaya nga apat na if if there is any affection and compassion, sabi niya sa chapter 2, verse 1D. Ano yung sagot niya sa verse 2? Think the same purpose, sabi niya. Think the same purpose. Maging isa kayo ng layunin. Kapag ka nag-agree ka, nag-ibang isa ka, gawin mo. So, 1 John 4, verse 7, sabi niya, Beloved, let us love one another. Kasi, kung titignan niyo sa English, there is affection and compassion, sabi niya. Yung compassion kasi, sa Tagalog, parang nahabag siya sa kanila. Dahil sa pag-ibig mo na sa kanila, nahabag ka sa kanila. Nung sumusunod yung mga tao kay Jesus Christ na parang mga tupa na walang pastor, sabi niya, He looked to them with compassion, sabi niya. Tinignan niya sila ng may kahabagan. Nalungkot siya sa kanila, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupa na walang pastor, sabi niya. So, yung affection and compassion na sinasabi niya sa verse 1D, kung ikaw ay tunay na may relasyon kay Christ, sabi niya doon sa verse 2E, think the same purpose. Dapat ganyan ang maging kaisipan mo. Dapat ganyan ang maging layunin mo. Dapat mahalin mo yung mga tao. Mahabag ka sa kanila na sila'y mapapahamak kung hindi mo maipapadama sa kanila yung pag-ibig na dadama mo kay Christ. Na kilala mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ligtas ka. Huwag kang maging kampante. Palakad ka na, total naman ligtas ka ako, bahala na yung iba. Hindi po gano'n. Sabi ng 1 John 4, verse 7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves has been born of God and knows God.
Dahan-dahanin natin. Mahalin natin mga binamahal. Sabi, beloved, mga binamahal. Let us love one another. Mahalin natin ang isa't isa. For love is from God. Sapagkat ang pag-ibig ay buwan sa Diyos. And everyone who loves, sabi niya, ang sino mang umiibig ay has been born of God. Sabi niya. Yung purpose kaya kanyang minahal, inibig, pinalaman niya yung pag-ibig sa iyo para yung pag-ibig na yan na naramdaman mo, naranasan mo, i-share mo sa iba, ipadama mo sa iba na ayaw mo silang mapahamak, ayaw mo silang mapunta sa impyerno, kaya share mo sila ng gospel. Ipakilala mo sa kanila, ituro mo sa kanila yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit at pag-ibig sa kanila, sa pag-share ng katotohanan sa kanila. Dahil ang umiibig ay ipinanganak mula sa Diyos and knows God. Ang umiibig sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa, kilala niya ang Diyos. Kung sinasabi mong kilala mo ang Diyos, wala nang pag-ibig, hindi totoo. Sinasabi ko na kilala mo ang Diyos. Verse 11, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another, sabi ko. Kaya nga, hindi tayo pare-pareho ng nakalakihan, hindi pare-pareho ng ugali, hindi pwede, no man is an island, hindi pwede, dapat pakialaman, kanya-kanya lang tayo, buhay mo ito, buhay mo yan, hindi kita pakikialaman, hindi mo pakikialaman. Alam niyo ba na pinagsama-sama tayo ng Diyos, iba-iba ng level ng espiritualidad, iba-iba ng kalakihan, iba-iba ng ugali, pero pinagsama niya tayo sa isang local church para mahalin natin ang ating kapatid kay Kristo. Mahirap siyang ibigin, hindi kayo ibigin. Parang tayo lang dito nung una Ang tigas naman ang ulo ng kapatid na ito, ang hirap mahalin, ang hirap intindihin. Pero pinagsama rin tayo ng Diyos para mahalin ko kayo at mahalin niyo ako. Para magmahal tayo sa isa't isa. At hanapin natin yung mga idadagdag ng Panginoon na mamahalin din niya. Verse 20 to 21. If someone says, I love God, sabi niya. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. Kung ang Diyos na hindi mo nakikita, paano mo mamahalin? Hindi mo siya nakikita. Kung ang iyong kapatid na nakikita mo, pero hindi mo kaya mahalin, sabi niya. Diba? Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, at namupot ka sa iyong kapatid, sinungaling ka. Sinabi mong mahal mo ang Diyos. Yun ang sabi ng Apostol John. And this commandment we have from Him. Narito yung utos na meron tayo buhat sa Kanya. That the one who loves God, should love his brother also, sabi niya. Yun po ang makikita natin sa Scripture. Kaya nga, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, balik mo nga yung muna. Sabi niya, if there is any encouragement in Christ, think the same way. Think the same way, sabi niya. If there is any consolation of love, maintain the same love. Manatili mo yung love na yan. Yung parehong love na yun na naranasan mo kay Christ. Number 3, sabi niya, if there is any fellowship of the Spirit, kung tunay yan nananaan sa iyo ang Espiritu Santo.
magkaisa kayo. Tayo na sinasabi natin, meron tayo one confession na tayo mga anak ng Diyos, mga Christian. Tapos, hindi tayo nagkakaisa sa bima, sa Espiritu. Paano natin masabi noon na tayo ay merong pagkakaisa sa Espiritu ng Diyos? Hindi pwede yun. Yung pangapat ang sabi niya, if there's any affection and compassion, think of the same purpose. Yan ba yung iniisip mo? Yan ba yung ganun ba? Katulad ng dapat ay nasa mga tunay na Christian? At alam niyo ba kung ano ang resulta nito kay Apostol Pablo? Nasa verse 2. Chapter 2, Philippians 2, verse 2. Lubusin niyo ang ating kagalakan, sabi niya, di ba? Fulfill my joy, sabi niya. Fulfill my joy. Ang sabi niya ay lubusin ninyo ang ating kagalakan, sabi niya. Pero alam niyo ba, kung ang lahat ng ito ay nasa atin, no? Yung pag-iisip natin, katulad ng pag-iisip ng isang Kristiyano, yung pag-ibig natin ay katulad ng pag-ibig ng isang Kristiyano, yung tayo ay nagkakaisa sa Espiritu dahil alam natin nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Think the same purpose, isa tayo ng layunin, ng purpose. Hanapin ang mga tupa na wala pa sa tao ng Diyos. Meron tayo fulfilled joy in Christ. Kaya ayun ang title natin eh. Katulad ni Pablo, meron din tayong fulfilled joy in Christ. Kung alam natin yung bakit tayo tinawag, bakit tayo pinagsama, kung taglay natin yung mga aims na ito, yung apat na aims na ito, dapat ganyan din ang nasa puso isip natin. So, ito yung question natin ngayon. Kalulag ka ba ni Christ? Tagasunod ka ba ni Kristo? Ipakita mo, gawin mo. Sumunod ka hindi lang sa bibig, kundi sa gawa. Ipakita mo na pinapasan mo ang iyong tulos araw-araw. Hindi lahat ng pagkakataon nasa mood ka, masaya ka, masigla ka. Kasunod kay Christ. Hindi lahat ng pagkakataon ay excited ka. Pero dahil ikaw ay tinawag ni Christ, anak ng Diyos, ligtas. No? Labanan mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong sarili, sumunod ka kay Kristo. At magkakaroon ka ng fulfilled joy in Christ. Kaya po ay nagkaroon dito ng encouragement sa mga gusto sa inyo dahil ito ang kailangan natin. Tayo mga mahal na brother. Tayo po ay manalangin. Ang nating Diyos sa banal na kapangyarihan sa lahat. Salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Salamat po. Tunay nga po na hindi ka karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Hindi kami ka naibig-ibig, subalit inibig mo kami. Alam namin, naunawaan namin ang iyong pag-ibig sa amin. Alam namin na binahal mo kami. Niligtas mo kami kahit hindi kami karapat-dapat. Kaya ngayon, Panginoon, meron kaming kagalakan na sa aming relasyon na ito sa inyo. Sa aming personal na karanasan sa inyo. Tulungan mo kami na ito'y manatili, ma-refresh lagi sa aming araw-araw na pamumuhay bilang mga anak mo, bilang mga Kristiyano. Malabanan namin ang aming sarili, mga spiritual matters sa aming sarili. Ito sa lahat.
at sundin namin ang iyong kalooban. Tinasambahan namin, pinupuri, tinataas. Sa pangalan po ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Jesus.